Good day mga ka-rider, usapang karga tayo ngayon. Meron tayo ditong 68 bore at sigunyal. Nakapin na palit ng connecting rod at nakatanim. Marami kasi sa akin mga ka-rider nagtatanong kung okay lang magpalit lang ng bore, hindi gagalawin ng pangilalim. At may nagtatanong din sa akin mga ka-rider kung okay lang magpin at naka 68 bore. Kung okay lang ipagalaw yung sigunyal nila. Tapusin nyo lang tong video mga ka-rider at sasagutin ko ang inyong mga katanungan. Kung okay lang magpalit lang ng bore o okay lang magpagalaw ng sigunyal. Ang mga sasabihin ko sa video na to mga ka-rider ay hango lang sa aking opinion at karanasan. Kasi naka 68 bore din dati ako mga ka-rider. Tapos sa mga kaibigan ko na mekaniko, mga advice nila pagdating sa Raider 150 natin o sa mga motor na 125 o 100cc. Lagi niyong tatandaan na ang lahat ng parts ng motor ay pinag-aralan ng mga inhinyero at ito ay nakakabuti para sa motor natin. Kaya stay stock. Pero mas masarap pag may karga. So yun mga ka-rider, umpisa natin sa bore up. So okay lang ba magpalit ako ng piston lang? Walang sigunyal na babaguhin. Sa unang-una mga ka-rider, okay lang magpalit ka ng piston. So magpapalit ka mga ka-rider, sa akin lang naka 66 ka lang na piston. Kung nag 68 ka mga ka-rider, wala rin silbi kasi masyado nang mabigat yon. So kung magpapalit ka ng piston, siguro 66 lang. Para sa akin lang yun mga ka-rider, experience ko. Kung magsi 68 ka, malamya pa rin. Kumbaga mas maganda, mas malakas pa nga yung stock kung magpapalit ka lang ng 68. Tapos hindi ka nagpalit ng o hindi ka nagpagalaw ng pangilalim o sigunyal. Ang paliwanag ko dyan mga ka-rider, yung piston na 68 masyado nang malaki. Lalaki yung combustion mo, mahihirapan na siya itulak ng sigunyal kung stock lang yung sigunyal mo. Kasi masyado nang mabigat siya para mag-compress. So, advice ko mga ka-rider, pag nag 68 kayo, magpin na kayo. Pakarga na rin kayo sa sigunyal nyo. Pero kung 66 bore ka lang, okay lang naman. Hindi mo masyadong mabigat para sa sigunyal na stock yung 66 bore. Kasi mga ka-rider, naka 66 ako ngayon. Tapos yung sigunyal ko stock o walang galaw. Pero kung gusto mo talagang malakas, naka 66 ka lang, tapos magpakarga ka lang ng pin, yun siguro. Katulad nito, ito. Naka 2.0 pin yan. So mga ka-rider, itong parts na to galing din sa kaibigan ko na naka-rider 150. Dahil stock siya dati. Nagpalit siya ng 68. Walang galawang sigunyal. Ayun, mabagal pa rin. Tapos nag-overheat. Tapos sunod na pinagawa niya, nagpalit siya ito. Nag 2.0 na pin, pang barako. Tapos nakatanim yan, yung mga tanim-tanim. So hindi pa rin niya nakuha yung total performance. So nainis na siya. Binilik siya sa stock, bininta yung carb. Tapos nag-FI na siya ngayon. Pangalawang tanong mga ka-rider, okay lang ba magkarga? Para sa akin mga ka-rider, kung wala ka ring pera o sabihin natin pang araw-araw talaga yung motor mo, siguro the best dyan wag mo nang pakargaan. Stay stock. Pwede na! Kasi mga ka-rider, kapag nagpakarga ka, malamang saan lamang, lagi kang magpapaayos o magpapa-maintenance. Hindi naman totally sirain mga ka-rider, Kumbaga, kasi may karga na yung motor mo, so dapat
laging na may maintenance kasi di na siya stock totally, yung talagang change oil lang. So papatignan mo lagi yung mga pinakarga mo, so 1 year mga ganyan, o totally sa pagkakalayo ng takbo o kumbaga milyahe ng tinakbo mo, kung ano, ipapacheck mo na lagi, ipapa-refresh mo na kung may karga yung motor mo. Pangatlong tanong nyo mga ka-raider, okay lang ba mag-pin? Ito yung pin. Kung naka 66 ka, naka 68 bore ka, much more kung mag-pin ka kapag naka 68 bore ka. Kasi mga ka-raider, itong naka-pin, halimbawa ito yung sigunyal, pagkabalik niya mas malakas. Pagbalik niya mas malakas, mas mabilis yung push niya. Ano nga bang silbi ng pin mga ka-raider? So ganito yan. Pagbaba ng piston, pagbalik niya, mabilis. Baka kasi malabigat yung nilagyan mo ng karga yung pin. So pagbalik niya, sobrang bilis. Mas malakas yung pwersa. So nakakatulong yun para mapapabilis yung motor natin. Kaya naka-pin. So pag set up ng sigunyal mga ka-raider, hindi basta-basta yan ha. Doon ka sa lihiti mo o kaya talagang trusted na magaling magkarga. Huwag yung sa baguhan pa lang o nag-aaral. Pwede naman siguro kung basta magaling yung gagawa, no? Kasi mga ka-raider, kapag ito ang nagloko, damay lahat. So binabalance pa to mga ka-raider. So doon ka magpagawa sa lihiti mong mekaniko, o mostly talaga yung tumitira ng mga raider. So yan mga raider, marami dyan mga tropa na magagaling magkarga o mag-balance nitong ating sigunyal. So yun mga raider, yun lang ang advice ko sa inyo. At advice ko na rin mga raider kung bibili kayo ng sigunyal, no, sa mga hindi pa nakakaalam. So ito mga raider, kung bibili ko ng sigunyal na set, ganito, nakaganto siya. Pukpukin mo to mga raider yung kamay mo. Tapos pag may alog, so hindi maganda yung pagkakabalance. Parang ganyan mga ka-raider. Pukpukin nyo yung dito, yung kamay nyo. Tapos pakinggan nyo kung may alog. So ito mga ka-raider, sikat yung nagagawa nito pero wala hindi talaga umubra yung pagkakagawa. Kasi mga ka-raider, kapag sikat na yung nagawa, marami na kung sikat na mga ka-raider yung pinunta ng paggawa ng motor, marami na siyang nagpapagawa. May mga tauhan na rin sila. Malamang yung gumawa nito ay mga tauhan lang din. At marami nagpapagawa, minadali. So yun ang problema. Hindi maganda yung pagkakagawa. Ito mga ka-raider, naka 2.0 na pin. Tapos may mga tanim-tanim. Naka-balance daw yan. Tapos naka 68 bore siya. Wala pa rin, di pa rin umubra. Nangayaw na lang siya. Nag-FI na, binintay niya na yung carb niya. Sikat na gumawa niyan mga ka-raider Ayaw na banggitin mga ka-raider kasi masisira naman. Short video lang to mga ka-raider at sana nakatulong to sa inyo. At kung bago ka sa aking channel, pa-subscribe naman, paki-hit ang notification bell para sunod na upload ko ay manonotify ka. At kung sa Facebook mo to napapanood, paki-follow naman ako. At paki-like tong video na to. At paki-share para makatulong tayo sa iba na gustong magkarga. Okay, ride safe sa inyo. Peace. Signing off.